Sabi niya, di ba, don't worry, I'm okay. Ganon si tatay. Mga kababayan, sa panahon ito, alam ko nagdadalamhati tayo. Nung nakita namin ang nangyari sa Pilipinas, nasa Hong Kong pa kami, kasi last Sunday, magkakasama rin kami doon sa prayer rally din, prayer and worship din sa Hong Kong. Hinabigyan din ni Pastor si tatay na makadalaw sa ating mga kapatid na mga OFW. At alam niya kung ano ang mangyayari. Pero hindi siya tumakas. Kahit kami nag-iisip, sana huwag na lang bumalik si tatay. Pero dahil tunay siyang Pilipino, tunay siyang nagmamahal sa bayan, bumalik siya. Na-witness natin, nakita na saksihan natin kung ano ang kadasan na ginawa nila sa Tatay Digong natin. Naalala namin at talumbalik ang nangyari sa KOJC siege. Kung gaano kadami ang pulis na lumusob sa KOJC compound, yun din ang karaming pulis na humuli kay tatay. Si Pastor nag-iisa. Bakit libo-libong pulis talaga ang lulusob? Si tatay nag-iisa. At alam natin na edad na. At may nag-iinda pang karamdaman. Bakit ganun kadami ang pulis na kukuha sa kanya ng sapilitan? Si Pastor, dahil ganun silang kaibigan. Ang naramdaman ni Pastor, dalamhati. Naramdaman ni Pastor na parang nung namatay ang kanyang ina na pinakamamahal. Ganon nagdurugo ang puso ni Pastor sa nangyari ngayon. Ginipit din si Pastor. Ginipit din si tatay. Ang dalawang tao na nag-risk ng kanilang buhay para sa kapakanan ng iba. Ang dalawang tao na nagsama ng 4 na dekada na nagbigay ng kanilang buhay, nagsilbi sa mga mamamayan. Ngayon, may edad na sila, nasa twilight years na sila. Ito ang